Hello mga mommies and daddies. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Alam niyo ba may nabasa ako na sabi nila, Dok, namamana po ba yung mental health ng bata? Learning disability. Yung bata hirap matuto. Yung bata depressed. Yung bata minsan laging aligaga, anxious. No? Tapos yung iba naman, may mental health issue talaga. Yung bata, mga ADHD, autism, etc. May kinalaman po ba yan sa genetics? May nabasa po ako na may kinalaman daw po ito pagka ang inyong anak ay na-infect ng Group B Streptococcus. Bago ba yan? Hindi po, luma na po ito. Ang Group B Streptococcus ay matatagpuan po, bakterya po yan mga kaibigan, no? Na matatagpuan sa may area ng puwerta ng babae, sa may ari ng lalaki at sa puwet. Dun sa may area ng perineum kung tawagin, no? Yung magkakalapit na lugar na yan, yung puwet, yung ari ng lalaki, at saka sa puwerta ng babae. Now, ang Group B Strep, karaniwan, walang simptomas ang pasyente, especially ang nanay na buntis. Wala naman siyang nararamdaman. Kaya lang ang nangyayari, kapag normal ang delivery ng bata, yung bang lumabas sa puwerta, normal vaginal delivery, nasasagap ito ng bata, napupunta sa mata, sa ilong, sa bibig, dahil normal ang delivery. At kapag pumasok ang Group B Streptococcus na bakterya na yan, na galing sa puwerta ng nanay, napunta sa bata, pwede magkaroon ng meningitis yung bata, infection sa utak. Pwede magkaroon ng sepsis, ng pneumonia, at ang resulta nito, ng infection na to, mental health issue, learning disability, yung iba nga sabi nila autism, yung iba sabi nila ay ADHD, etc. So, dapat ka bang mangamba? Ang sabi sa pag-aaral, ang mga babae po, 10 to 40%, less than half, no, ay merong Group B Streptococcus doon po sa kanilang vagina o sa kanilang puwerta. Kaya maganda, nagpapatest ang ating mga nanay, lalo kapag ikaw ay buntis. No? Pangalawa, karaniwan, nagkakaroon ng Group B Streptococcus kapag ang nanay nagkaroon ng infection. Halimbawa, UTI, urinary tract infection. Kung ang nanay nilagnat habang nagbubuntis, yung umabot ng 39 hanggang 40 degrees centigrade. So, malaki ang risk na meron siyang Group B Streptococcus doon sa kanyang puwerta. Ano pa? Kapag maagang pumutok ang panubigan, may mga ganyan eh. Kasi buntis na sila, naglalaba pa sila, o kaya na-stress sila, pumuputok ang panubigan. So, ang bata, pinapasok ng Group B Streptococcus, di po ba? O kaya kapag ang nanay po ay immunocompromised, no? Umiinom siya ng mga gamot, no? Dahil bumababa ang kanyang resistance dahil dito, o di naman kaya meron siya mga comorbidity, hypertension, kung overweight siya, meron siyang asthma, no? So, kaya yung coronary artery disease, yan, yung mga bagay niyan, diabetes, no? So, maganda talaga na ang nanay na buntis mag-follow up check-up sa health center or sa clinic. Nang sa ganun, maiwasan po natin ang Group B Strep. May gamot ba para dito? Meron po. Kaya lang, hindi iniinom. Kailangan mommies and daddies, pag may Group B Streptococcus ang nanay, pinapadaan sa swero ang antibiotic, lalo na kapag ka nag-labor na ang nanay. Para sa ganon, ma-eliminate o mawala ang Group B Strep at pag nanganak ang nanay, lumabas sa puwerta ang bata, malinis ang kanyang dadaanan. So, hindi ka na matatakot sa learning disability, mental health ng anak mo, even sa sepsis or meningitis. So, get your act straight, mga mommies and daddies. Mag-regular consultation sa mga OB-GYN, makipag-usap sa doktor at mga pedya na malapit po sa inyo. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Ingat!